Dahil dyan, pinalakas pa na pamalaan ng pagpapatrolya sa mga pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Samantala, kasabay ng layuning marisolba ang territorial dispute sa China sa mapayapa at legal na paraan, inalmahan naman ng Armed Forces of the Philippines ang pambobomba ng tubig ng ilang Chinese vessels sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc noong nakaraang buwan. Si Waywaya Macalma ang ating tagapagbalita. Ipinaubaya na ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs ang protesta laban sa pambobomba ng tubig ng ilang Chinese vessels sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc nitong nakaraang buwan. Pero ayon kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala, bagamat wala naman naiulat na nasaktan sa nasabing insidente, malinaw na panghaharas ang ginawa ng bansang China sa ating mga mangingisda. Makakabuti din umanong maging mahinahon dahil maaaring sumiklab lang ang tensyon kung sakaling sila'y kaagad tutugon sa reklamo. Nitong January 27, mismong ang mga mangingisda ang nag-report sa militar na sinabuyan ng Chinese Coast Guard ang kanilang mga bangka gamit ang kanilang water cannon. What happened with the use of Chinese Coast Guard water cannons to our fishermen is really alarming. However, we believe does not merit a military response. We have to always think about that we do not escalate the already volatile situation in the area. However, them using water cannon towards Filipino citizens is a concern that merits further discussion on how to deal in such situations. Sa kabila niyan, hinihikayat ng militar ang mga mangingisda na huwag matakot at ituloy lang ang kanilang malayang pangingisda sa lugar. Dagdag pa ni Zagala, kailangan munang i-assess ng militar ang sitwasyon bago pa man sila rumesponde. Karaniwang mga ahensyang sakop nito ay ang Coast Guard o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. These are fishermen trying to make a living through fishing and be harassed by a law enforcement vessel at that of China. I believe that the acts of China does not commensurate to what our fishermen did, who are just trying to make a living and are applying traditional routes. We have other agencies in government who are law enforcement in nature, such as the Coast Guard and the BFAR. We believe that the last we should look at the force we're facing with. Right now, it's the Chinese Coast Guard. I don't think if we send the Philippine Navy at this time. Samantala, noong isang linggo lang ay inilipat na sa Western Command ang buong kapangyarihan para protektahan ang Baho de Masinloc na dating pamamahala ng Commander ng Northern Luzon Command. Mismong si AFP Chief General Emmanuel Bautista ang pumirma ng order. Ang naging dahilan nito ay ang lahat ng mga air at naval assets na karaniwang ginagamit ng NOLCOM ay magmumula pa sa isla ng Palawan. Sa bisa nito, mas lumawak pa ang sakop ng Westcom para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Area of Baho de Masinloc has been transferred from the Northern Luzon Command to the Western Command. This is so to enhance our external defense capabilities, which is now being concentrated at the Western Command, and unity of effort and unity of command, so that our external defense efforts will just be under one commander. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.